Mr. McBride, bakit mo naman naisip na sinadya ko yun? Ang tanging ginawa ko lang ay ipareha ka kay Amor, hindi ba? Paliwanag niya habang nagpupumiglas. Sa pilitan siyang hinila ni Almaro at muntik nang bumagsak si Isabela sa mga braso niya. Malamig ang kanyang boses. Ikaw ang nagsabi kay Amor na imbitahin ako sa bahay ng mga Taylor at yun ang pinaplano mong gawin. Nagulat si Isabela at nagduda. Saka siya tumingala. Pinantayan ng tingin ni Almaro at natawa. Ako palang nagsabi kay Amor na imbitahin ka sa bahay ng mga Taylor? Napakaganda ng reputasyon ko, ano? Mariin at malamig ang titig ni Almaro. Isabela Taylor, wala ka sa posisyon para pakialaman ng kung anumang meron sa amin ni Amor. Wala akong pakialam kung anong balak mo, Almaro. Meron akong sasabihin sa iyo ngayon. Hindi ko sinabi kay Amor na imbitahin ka rito. Kahit na hindi ko alam kung anong sinabi sa iyo ni Amor, wala akong kinalaman dito. Tinabig ni Isabela ang kamay ni Almaro at seryosong sinabi, wala akong pakialam sa kung anumang meron sa inyong dalawa. Kaya bumalik ka na't sabihin mo sa girlfriend mo na wag nang ituro sa akin ang mga daliri niya. Sa tuwing kailangan niya na mapapasahan ng sisi, hindi ako kung sino lang na pwede niyang banggain kung kailan niya gusto. Wala nang pakialam si Isabela sa imahe at mga salitang sinasabi niya dahil sa matinding galit. Tumalikod siya at aalis na sana pero bigla siyang hinila ni Almaro papasok na sasakyan. Mr. McBride, anong ginagawa mo? Bitawan mo ko! Tinulak ni Isabela ang nakalak na pinto sa likod at tiningnan ng masama si Almaro na papasok pa lang ng sasakyan. Almaro McBride, pakawalan mo ko o tatawag ako ng pulis. Gawin mong gusto mo. Hindi siya pinansin ni Almaro at pinandar ng sasakyan. Si Amor na kalalabas pa lang ng bahay ay nakakuyom ang mga kamao habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan. Minaneho ni Almaro ang kotse sa kawalan at hininto ang kotse. Alerto siyang tinitigan ni Isabela. Anong ginagawa mo? Nasa gitna tayo ng kawalan. Plano mo ba akong patayin dito? Lumabas ka. Dalawang salita lang ang sinabi ni Almaro. Pinagmasdan ni Isabela ang kadiliman sa labas ng sasakyan at nagtanong, gusto mong bumaba ako dito? Tila wala ng pasensya sa Almaro. Sinasabi mo bang hindi mo naintindihan ang sinabi ko? Lumabas ka ng kotse. Nag-aalinlangan si Isabela. Tinulak niyang pinto't lumabas ng sasakyan. Kaagad na nagmaneho paalis si Almaro pagkatapos masara ng pinto. Habang pinapanood ang paglalaho ng ilaw ng sasakyan, sumigaw si Isabela. Mr. McBride, hayop ka! Napakadilim ng paligid at hindi na makita ang dulo ng walang katapusang highway. Maririnig ang tunog ng mga insekto na nagmumula sa gubat. Inilawan niya ang paligid gamit ang flashlight ng kanyang cellphone at naglakad sa kabilang bahagi ng kalsada. Mga bato at tubig dagat lang ang nasa ilalim ng bangin sa gilid. Gustong tumawag ni Isabela ng taxi pero walang signal sa lugar na to. Hindi naman siguro ganun kasama kung dito ako magpapalipas ng gabi. Tama? Matagal na minaneho ni Almaro ang kotse bago niya ito inhinto sa gilid ng kalsada. Hindi niya alam kung ano problema sa kanya pero talagang nawalan siya ng pasensya kanina. Nakakainis talaga ito. Akala ko talaga si Isabela ang nagsabi kay Amor na imbitahin ako sa bahay ng mga Taylor para lang kausapin ako tungkol sa pagpapakasal kay Amor. Hindi ko kailanman inamin sa publiko na girlfriend ko si Amor. Kahit na si Sandro at nanay ni Amor ay walang lakas ng loob para tanungin ako kung kailan ko pakakasalan si Amor. At wala nga akong planong pakasalan si Amor. Kahit na si Amor ng babaeng nakatali ko noong gabing yun. Pero sabi ni Isabela ay hindi siyang nagsabi kay Amor na imbitahin ako sa bahay ng mga Taylor. Kung ganun, bakit sinabi sa akin ni Amor na si Isabela ang nagsabi nun? Nagsisinungaling ba si Isabela o nagsisinungaling sa akin si Amor? Nagsalubong ang mga kilay ni Almaro. At hindi na naman siya mapakali. Mag-isa lang ang babaeng yun sa lugar na yun. Natatakot na siguro siya ngayon, ano? Pinaikot niya sa sasakyan at nagmaneho pabalik. Nang bumalik siya sa lugar kung saan niya ito iniwan, nakita niya si Isabela na nakaupo sa isang bato nakaharap ng beach. Nakaupo ng tuwid ang maganda nitong anino at nakalugay ang mahaba, makapal at kulot nitong buhok. Sinuklay nitong buhok gamit ang daliri. Nagsuot ng hairband at nagbunyag ang manipis nitong leeg. Para siyang isang napakagandang swan, binalot ng langit sa gabi, ang katawan niya na para bang isang misteryosang gasa. Sino man ay gugustuhin punitin ang gasang ito. Lumingon si Isabela at nagulat sa lalaking nakatayo sa likuran niya. Nakangisi niyang sinabi,
Akala ko'y balak mo talaga akong iwanan na magdamag ni Mr. McBride dito. Hindi ko inakalang makukonsensya ka ha. Kumunutang noon ni Almaro habang pinapanood niya si Isabel ang tumayot lagpasan siya. Hinala niya humahanga siya sa isang supernatural figure. Mas lalong ayaw niyang aminin na meron siyang naiisip na mainit sa pagtingin lang sa babaeng habang tinatali nitong buhok. Lumapit si Isabela sa likuran ng kotse at takmang bubuksan ang pinto nang marinig niyang boses sa likuran. Sa harapan ka umupo. Lumingon sa kanya si Isabela. Walang emosyon ng kanyang tono. Hindi mo ko driver. Sumakay sa kotse si Almaro pagkatapos sabihin yun. Naglakad si Isabela patungo sa harap ng passenger seat. Sumakay sa kotse at naupo. Mr. McBride, magulo kayong lalaki. Hindi siya pinansin ni Almaro at nagmanehong madilim ang muka. Hindi na rin nag-abala si Isabela na makipag-usap sa kanya. Sinandal niyang ulo sa kanyang kamay at dumikit sa bintana ng kotse. Nang makaalis sa kadaliman ang kotse, tumunog ang cellphone ni Isabela. Tiningnan niyang kanyang cellphone. Si Asher ang tumatawag. Oh my God, 9:30 PM na. Nag-aalala na siguro sila na sobra dahil hindi pa ako nakakauwi ng ganitong oras. Sinagot niyang tawag at kaagad na naging banayad ang kanyang tono. Hello sweetheart, nagdilim ang ekspresyon ni Almaro. Sweetheart? Meron ba siyang boyfriend? Pasensya na, meron lang nangyari at nagkaroon ng delay. Pauwi na ako ngayon, kaya hintayin mo na lang ako sa bahay. Mwah, see you. Pinatay ni Isabel ang tawag. Suminghal ang lalaki sa tabi niya. Boyfriend? Sinulyapan siya ni Isabela habang malapad ang ngiti. Oo, ang lalaki sa buhay ko. Hindi lang isang lalaki ang naghihintay sa akin sa bahay, kung hindi dalawang lalaki. Walang sinabi si Almaro pero mas lalo siyang nakaramdam ng pagkairita. Pinalabas niya kaagad ng sasakyan si Isabela na makarating sila sa downtown. Salamat sa hindi maipaliwanag na attitude ni Almaro. Ang tanging nakuha lang ni Isabela sa biyahe nila ay ang gulat niyang mukha. 10 PM na makauwi siya. Tinabi ni Asher ang tsinelas niya at kumunot ang noo. Mommy, meron ka bang kasamang masamang lalaki kanina? Tumawa ng malakas si Isabela. Paano mo nalaman? Humalokip-kip si Asher at nagpaliwanag. Tinatawag niyo lang po kami sweetheart sa phone kapag meron kayong kasamang masamang lalaki. Pro na si Mami pagdating sa ganyang mga sitwasyon. Nung nakatira kami sa ibang bansa, nagpapadala siya ng message kay Theodore o sa akin at sasabihin magpanggap kaming boyfriend o asawa niya sa tuwing tinatawag siya ng mga lalaking hindi niya gusto. Lumuhod si Isabela at tinaplos ang maliit na pisngi ni Asher. Ang matalino kong anak, bawat detalye talaga naalala mo ha? Nasaan sina Theodore at Diana? Nakatulog na sila. Tinapik niya ang ulo ni Asher. Salamat. Palagi mong inaalagaan ang mga nakababata mong kapatid kapag wala si Mommy sa bahay. Binuka ni Asher ang mga kamay. Ako ang panganay, hindi ba? Kaya responsibilidad kong mga kapatid ko, Mommy. Sa Pearl Jewelry. Naglakad si Isabela papunta sa elevator at papasok na sana. Pero naabutan siya ni Amor at hinila siya. Amor Taylor? Naghahanap ka ba ng away? Binawi ni Isabela ang kamay at nginisihan si Amor. Isabela Taylor, hindi ko inasahang meron ka palang balak ha? Balak? Anong binabalak ko? Tumawa si Isabela. Nangalit ang mga ngipin ni Amor at tiningnan ng masama si Isabela na para bang gusto niya itong punitin. Hindi ba't binalaan na kita na huwag magkaroon ng interes kay Almaro? Anong ginawa niyo kagabi? Nakita niya sumakay si Isabela sa kotse ni Almaro at hindi na bumalik si Almaro kagabi. Siguradong inakit ng bruhang ito si Almaro. Nakahalokip-kip si Isabela habang nakatingin kay Amor. Bakit hindi ikaw mismo magtanong sa boyfriend mo? Bakit akong tinatanong mo? Nakakatawa ito. Para bang pinapalabas niyang inagaw kong boyfriend niya sa kanya. Namutla ang mukha ni Amor dahil sa galit. Isabela Taylor, mawawala rin ang yabang mo. Maghintay ka lang. Tinabig niyang braso niya at umalis matapos magbigay ng ganong banta. Naningkit ang mga mata ni Isabela habang tinitingnan ang pag-alis ni Amor sa eksena. Sinong mananalo sa huli? Wala pang nakakaalam. Sa opisina ni Isabela. Nakaupo si Isabela sa harapan ng computer niya at nagsusurf sa internet nang biglang isang staff member ang nagmamadaling pumasok. Miss Vera, meron nangyari. Mahinahong tinaas ni Isabela ang tingin nang makita kung gaano kakabadong staff. Anong nangyari? Ilang customer ang bumili ng alahas sa store natin at nalaman nilang peke lahat yun.
Na-track nilang pinanggalingan ng alahas sa kumpanya natin at nasa office building na natin sila ngayon. Ang sabi ng mga empleyado sa purchasing department ay binili ang raw materials base sa order nyo. Pagkatapos magpaliwanag, ibinaba ni Isabela ang tingin. Pinatay ang kanyang computer at tumayo. Halika, tingnan natin. Sa lobby, nagkagulo ng ilang bisita. Nagalit na pumunta sa opisina dahil sa peking alahas. Ilang dekada nang nasa negosyong pearl jewelry. Pero gumagawa kayo ng peke? Gusto niyo pa bang magnegosyo? Ilang libong dolyar ang halaga ng pearl bracelet na ito. Nagpunta ako sa ibang store para mag-inspeksyon at nalaman kong peke ang mga perlas na ito. Sinusubukan niyo bang lokohin ng mga customer niyo dahil sa reputasyon na meron kayo ngayon? Isang babaeng galit na binato ang bracelet sa mesa. Tingnan natin kung makakaligtas pang jewelry business niyo kapag nilabas ko sa publikong tungkol dito. Lumabas si Amor kasama ang sekretary niya. Lumapit siya sa babae at nakangiti itong kinausap. Madam, kumalma kayo. Nakipag-usap na kami sa aming purchasing department. Siguradong merong hindi pagkakaintindihan tungkol sa bagay na to. Hindi pagkakaintindihan? Tinuro ng babae ang kahon ng bracelet. Tingnan mo yan. Malinaw na nabili ito sa store niyo. At meron pa akong resibo. Malinaw ang ebidensya. Napakahinahon ni Amor. Madam, hindi kailanman peke ang mga produkto namin. Siguradong meron naging problema sa materyales ng supplier. Huwag kayong mag-alala. Tatanungin kong designer namin tungkol sa source ng materials na kapag nandito na siya. Kung malalamang peke yun, dodoblihin kong bayad. Narinig ang boses ni Isabela at lahat ng tingin ay nabaling sa kanya. Medyo huli na siyang dumating sa eksena. Lumapit si Isabela sa counter. Kinuha ang pearl bracelet at pinagmasdan ito. Peking ang mga perlas na to. Tingnan mo, sinabi ko na sa'yong peki yan. Mas laling lumakas ang loob ng babae. Tiningnan siya ni Amor. Bella, ikaw ang nag-order ng mga materials na to at binili rin ng purchasing department ang mga materials base sa order slip na binigay mo. Pero bakit mga peki ito? Pagkatapos magsalita ni Amor, nilabas ng sekretary sa likod niya ang order na nakuha mula sa purchasing department at inabot yun kay Isabela. Binasa ni Isabela ang slip at ngumiti. Eto nga ang order slip ni inabot ko sa kanila. Bella, ginawa mo ba to para sirain ang reputasyon ng Pearl? Niloloko mo mga customers natin. Tinignan ng masama ng babae si Isabela. Ikaw ang bumili ng mga pekeng ito? Napakasama mo. Bakit ka nagbubukas ng mga stores? Ibalik mong perang nawala sa akin. Oo, bayaran niyo siya. Kung hindi niyo kami bibigyan ng paliwanag ngayong araw, dadalhin namin ito sa korte. Sasabihin namin nagbebenta ang pearl jewelry ng peke para makapanloko na customers. Lihim na bumibilib si Amor sa sarili niya. Isabela, tingnan natin kung paano ka mananatili sa pearl. Ano problema ngayon? Dumating si Almaro at Sam. Lumapit kaagad si Amor na makita niya si Almaro. Almaro, nakakita na kami ng peke sa pearl pero si Bella nang responsable sa pagbili ng mga diamante ngayon. Nang makita ni Almaro, mabilis na lumapit ang babae at nagreklamo. Mr. McBride, baka hindi niyo ito alam, pero bumili ako ng pekeng perlas sa pearl na nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Kaya pakiusap, ipaliwanag niyo ito sa akin. Isa itong malaking jewelry company, isang brand ng ilang dekada na sa serbisyo, kaya bakit ito nagbebenta ng peke para manloko ng customers? Nakatuon ang tingin ni Almaro kay Isabela. Nilapitan niya ito at malamig na sinabi. Ikaw ang responsable sa pagbili ng raw materials. Bigyan mo sila ng paliwanag. Tiningnan ni Isabela si Amor, ibinaba niyang hawak na pearl bracelet. Bahagyang nakakurba ang sulok ng kanyang mga labi. Hindi ko in-order ang batch ng mga peking ito, kaya hindi ko aakuin ang sisi. Lumapit si Amor at hinawakan ang kamay ni Isabela. Bella, sabihin mo na dapat ang totoo. Pagkatapos ng lahat, kumpanya pa rin ng tatay mong Pearl. Hindi mo dapat sirain na pinaghirapan ng tatay mo, tama? Nagsasabi ako ng totoo. Seryoso mukha ni Isabela habang hinihilang kamay niya palayo. Kinuha niyang pearl bracelet at lumapit sa babae. Madam, bumili kayo ng peking alahas sa pearl at alam kong hindi magandang mood niyo. Binayaran niyo ito ng pera niyo. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko pwedeng hayaang bumagsak ang reputasyon ng Pearl sa putikan dahil lang sa ilang peke. Pinapangako kong hindi lang may babalik ang pera niyo. Pero makukuha niyo rin ang tunay na produkto pagkatapos kong malaman ang nasa likod ng insidenteng ito. Nabigla ang babae. Natural lang natanggapin niyang alok na ito dahil mababawi niyang kanyang pera at ang kanyang alahas. Ayos yun sa akin pero sabihin mo, ano problema sa peking ito? Gusto lang namin makuha ang statement mo ngayon. Lumapit si Isabela sa staff ng purchasing department.
Nung inabot ko sa yung purchase order, sinabi ko sa iyo na ikaw ang magiging responsable kapag merong nangyari sa batch na materials na ito, tama? Natulala ang clerk ng purchasing department at yumuko. Pero, in-order ang mga materials based sa order slip na binigay nyo. Oo nga, Bella. In-order lang ng purchasing department ang order na inabot mo sa kanila. Kaya bakit silang sisisihin mo kapag merong nangyaring mali? Ikaw bang dapat kong sisihin? Humarap sa kanya si Isabela. Nabilaukan si Amor at halatang nagbagong ekspresyon niya. Kumunot ang noon ni Almaro at walang emosyon tinitigan si Isabela. Alam niyang ang Pearl ay isang kumpanyang tinayo ng nanay ni Isabela. Imposibleng paglaruan niyang reputasyon ng kumpanya. Pinakita ni Isabela ang raw material order slip sa harapan ng lahat. Sino mang merong alam sa alahas ay kilalang kumpanyang Jade Mountain Corporation. Ang supplier na sinulat ko sa order slip, lahat ng mga diamante at jade na ginamit sa mga kumpanya ng alahas sa Bashforge ay galing sa Jade Mountain. Tumangong ilang bisita at nagdiskusyon. Mataas na klase mga ores na galing sa Jade Mountain. Ilang milyon ang halaga ng mga gemstones at diamanting ginagawa nila. Tama, hindi pwedeng maging peke ang mga bato ng Jade Mountain. Pinulot ni Isabela ang pearl bracelet. Ang mga perla sa bracelet na to ay gawa sa pearl powder at crystal. Alam naman natin na malit lang ang halaga ng crystal sa market. Hindi nito kasing presyong ginto, pilak at diamante. At meron itong mataas at mababang klase. Ang mga premium at natural crystals ay nagkakahalaga lang ng mga $400 to $600 per ounce. Habang ang mga matataas namang kalidad ng crystals ay nasa $200 per ounce. Kinawenta ng babae ang mat gamit ang kanyang mga daliri at biglang nagtanong. Kung ganun, meron bang halagang kristal na nasa bracelet ko? Syempre wala itong halaga. Ordinaryong crystals lang sila. Ngumiti si Isabel at lumingon sa empleyado ng purchasing department. Ilang taon ka na nagtatrabaho sa isang jewelry company at hindi mo pa rin alam ang mga gemstones ng Jade Mountain. Yumuko ang staff mula sa purchasing department at halatang nahihiya. Takot na takot si Amor. Hindi niya maaaring hayaang makaligtas pa si Isabela. Binili nga nila yon sa Jade Mountain pero ngayon merong nakitang mga peke. Pinapakita lamang nito na maaaring hindi totoo ang lahat ng diamante at raw materials ng Jade Mountain. Bilib si Amor sa sarili nang makitang tahimik na nakatingin sa kanyang lahat. Gayunpaman, napansin niya kagad na merong mali sa tinginan ng lahat. At doon bahagyang namutla ang mukha ni Amor. Meron ba ako nasabing mali? Tumawa si Isabela. Director Taylor, nagtatrabaho ka sa jewelry industry. Pero bakit hindi ka nagtanong tungkol sa Jade Mountain? Nung pinamumunuan mong pearl jewelry, huwag mong sabihin sa iba na peke ang raw materials ng Jade Mountain kung wala ka masyadong alam tungkol sa kanila. Hindi mo lang pinahiya ang may-ari ng Jade Mountain, pero pinapahiya mo rin ang sarili mo. Halos maging kulay pula na ang mukha ni Amora. Meron pang lihim na natawa na marinig ang sinabi ni Isabela. Siguradong hindi nanggaling sa supplies ang dahilan ng mga pekeng perlas na to. Kung ganun nga, dapat nating bisitahin ang Jade Mountain at questionin sila. Pero kung ang batch na materials na to hindi nanggaling sa Jade Mountain, ibig sabihin na meron taong gustong sirain ang kumpanya? Kung ganun nga ang kaso, hindi ako basta tatayo lang rito at aakuin ang sisi para sa kanya. Pagkatapos sabihin yon, tila bumaling ang tingin ni Isabela kay Amor. Nagtrabaho ako sa jewelry design industry noong nasa Stoslow ako. Nahawakan ko ng ginto, pilak, diamante gems, carnelian at jade. Pinagdududahan mo bang kakayahan ko matukoy ang tunay sa peke? Habang sinasabi niya yon, tinitingnan niya ng masamang mga empleyado ng purchasing department. Oras na para palitan ng buong purchasing department. Kahit nakasal na statement lang yon, namutla ang lahat ng mukha ng empleyado ng purchasing department. Kinakabahan si Amor pero tinis niya ito't sinabing, Bella, kahit ng mga tao sa purchasing department ang dahilan ng isyong ito, hindi mo sila pwedeng tanggalin na lang. Pagkatapos ng lahat, ginawa lang nilang inuutos mo. Kung ganun, sinasabi mo bang merong problema sa order ko? Ngumisi si Isabela. Nakita na ng publiko. Makikita sa order ang pangalan ng Jade Mountain. Kaya anong naging problema kung dumating ang order sa purchasing department? Binalaan ko na sila noong oras na yun ng purchasing department ang magiging responsable sa anumang pagkakamali. Gayunpaman bilang direktor ng kumpanya, malaking pagkakamali ang nagawa ng mga empleyado sa ilalim ng pamamahala mo. Nagbenta sila ng mga peking produkto sa mga customers. Kung ikaw magiging responsable sa insidenteng ito, hindi na ako mangingialam. Kinagat ni Amor ang labit, hindi niya alam ang gagawin. Tiningnan na lamang niya si Almaro. Dismayado nga si Almaro sa kung paano hinarap ni Almaro ang problema sa araw na ito. Pero, naiintindihan niyang hindi ito naiintindihan ni Amor.
Kaya naman, hindi siya nakipagtalo. Kung ganun, tanggalin mong in-charge sa purchasing department. Pagkakamali naman ito ng department. Hindi mapigilang mainsulto ni Isabela na marinig niya yon. Hindi ba siya dapat maging responsable bilang direktor ng kumpanya? Humintong tibok ng puso ni Amor. Ano ibig sabihin ng buruhang ito? Malamig ang tingin ni Almaro. Hindi ganun kalaki ang nalalaman ni Amor sa jewelry industry kumpara sa'yo. Marahil hindi niya alam ang ganyang pagkakamali. Kaya paano mo siya gagawing responsable? Wala nang masabi pa si Isabela pagkatapos niyang marinig iyon. Kinaway na lamang niya ang kamay. Okay, shareholder ka at meron kang huling salita dito. Tumalikod siya at nakangiting lumapit sa mga customer. Ladies and gentlemen, sumunod kayo sa akin sa VIP room at pag-usapan natin ang mga detalye. Tumango naman ang mga customer at sinundan si Isabela papunta sa VIP room. Masaya si Amor nang marinig niya ang pagtatanggol sa kanya ni Almaro. Alam kong ako pa rin ang bias ni Almaro. Almaro, hindi ko talaga alam na meron nangyaring ganun. Mas bibigyan ko na to ng pansin sa susunod. Merong sinseridad na pag-amin ni Amor. Tinignan siya ni Almaro at malamig ang tonong sinabi. Hindi mo naintindihan ang market kaya wag kang pumasok sa ganong sitwasyon sa susunod. Hayaan mo si Isabela nang asikasuhin yun. Umalis na si Almaro kasama ni Sam. Yumuko si Amor habang bumabaon ang kuko niya sa sarili niyang mga paalad. Hindi ko na nga siya napaalis sa pamamagitan ng insidenteng ito, pero kailangan ko ring iwanan sa kanyang lahat. Ako ang official director ng Pearl. Buiset! Sa VIP room, inutusan ni Isabela ang mga empleyado na dalhin ang mga tunay na bersyon ng mga produktong binili ng mga customer at nilagay ang mga yun sa mesa. Bilang paghingi namin ng patawad, ibibigay namin ito sa inyo bilang regalo. Tukol naman sa pera, binalik na namin yun gamit ang respective platforms at matatanggap niyo yun kagad. Pasensya na po sa nangyari ngayong araw. Tumayo siya at nagbow sa kanila bilang paghingi ng patawad. Ngumiti ang babae at kinaway ang kamay. Okay lang, nakuha na namin ang totoong nangyari. At saka binigyan mo na rin kami ng paliwanag, kaya kalimutan na natin ang insidenteng ito. Salamat sa pag-intindi niyo, madam. Personal na hinatid ni Isabela mga customers sa pinto at masayang umalis sa mga customers. Lumabas si Isabela sa elevator na maganda ang mood. Tumingala siya at nakita si Almaro na nakatayo sa harapan ng French windows ng corridor. Kaagad na walang maganda niyang mood. Mr. McBride, alam mo naman sigurong narito ka sa floor ko, tama? Hindi itong floor ng opisina ni Amor. Hinihintay kita. Dahan-dahang tumalikod si Almaro. Tinitingnan siya ng seryoso. Pilit nang ngumiti ni Isabela at lumapit. Ano problema, Mr. McBride? Narito ka ba para magreklamo ulit para sa girlfriend mo? Pwede bang huwag kang magsalita ng ganyan palagi? Hindi gusto ni Almaro ang ganitong tono at attitude. Sorry, ganito lang talaga ako. Nagkibit balikat si Isabela. Nakatikom lang ang mga labi ni Almaro. Hindi yun ang attitude na pinapakita niya kapag nakikipag-usap sa iba. Masungit siya kapag narito ako. Naiinis ka ba dahil tinulungan ko si Amor? Balangkong tingin ni Isabela. Ano? Tila nababasa ni Almaro si Isabela. Alam kong hindi magandang relasyon mo kay Amor. Pinupuntirya mo siya dahil siya nagmana sa kumpanya ng nanay mo. Nilapitan niya si Isabela at marahang nagsalita. Kailangan mo magpatawad kapag mayroong pagkakataon. Hindi mo na siya nagreklamo tungkol sa ginawa mo sa kanya 6 na taon na nakakalipas. Anong ginawa ko sa kanya 6 years ago? Pinantayan ni Isabela ang tingin ni Almaro at biglang umisi. Kung ganon, si Amor ang biktima para sa'yo? Binaba ni Almaro ang tingin at hindi nagsalita. Pinigil ni Isabela ang kanyang ngiti at nawala ng emosyon ng kanyang mukha. Oo, siya palaging kaawa-awa sa harap ng iba. Kahit ang tatay ko'y namumroblema sa tuwing nagpapabiktima siya. Ikaw pa kaya? Isabela. Mr. McBride. Walang emosyong pinutol ni Isabela ang sinasabi ni Almaro. Wala kang alam sa naranasan ko kaya wala kang karapatang husgahan ako. Wala akong pakialam kung ano sinabi sa'yo ng kabigha-bighaning Amor, pero maninis ang konsensya kung sasabihin sa'yo to. Ako ang biktima sa nangyaring 6 years ago. Ako, Almaro. Ako. Pagkatapos niya magsalita ay kaagad siyang tumalikod at bumalik sa kanyang opisina. Hindi na niya hinintay pang magsalita pa si Almaro. Malaman kaya ni Isabela kung sinong nasa likod ng pamimeke ng mga alahas na pinalabas niya? Ano kaya ang gagawin ni Almaro para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo kay Amor at Isabela? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.